Excuse me. Solid legal arguments kung bakit dapat Nakakabutan niyo pa po yung first day ng impeachment tatapunin ninyo o wala pa kayo on the first day? Right after right before the soda, will you be home? hindi, wala ako. Right before persona, so hindi pa ako nakauwi. In any event, nandun naman ang lawyers, they're continually preparing the witnesses, our witnesses, for the impeachment. And continually, gathering the pieces of evidence needed. Last question po, may malumat pa sa balita na meron kayo silang copy ng mga bank accounts niyo. Are you going to file legal action against those? Ako naman ang mga bank statements legally? Hindi na, wala man ako kailan ng kaso, lahat ng mga liabilities na bus, kaso, lahat ng mga lawsuit. Pinakasapos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang galit ng justice na pagpunta. Amen. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun na, illegal yung paggawa nila ng information with regard to bank accounts. So, wala akong obligasyon na sumagot na pero kung hindi matuloy ang impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment. Through that, in the public. Meron pa kayong tanong? Meron akong tanong. Ay, ma'am. Nag-ask na rin ako kay opinion ni Congressman Colong. Sa inyo po, opinion lang po, sa bahay ni tatay sa naibenta yung bahay po. Ano po opinion nyo doon? Opinion ko as a lawyer, kasi I think na-acquire yung property during sa live-in nila ni Hanilet and PRZ. And so it is ang status ng is co-ownership. Kaya niya siguro ibenta yung kanyang share pero hindi na pwedeng maibenta yung kay PRZ. Yes. And depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa ni Hanilet at ni President Duterte. Anong gagawin nila? As a lawyer yun, no? As a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila kung buuin siya ng house. So, yun ang isa sa mga concerns ko. Pero magstay daw siya kay Ma'am Elizabeth. That's what Congressman Colong said. Oo, may nabanggit na si Mama na sabi niya, na pwede naman doon sa bahay niya. Sana i-open to the public na lang yung house. No, parang museum ba, no? Sana, depende yun sa mapag-usapan ni Hanilet at ni President Duterte kasi sila talaga naman may-ari nila. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Ay, wow. Walang galing naman. Parang sport Grabe lang. no? Grabe na pagmamahal. Kaya mo, Ma'am? Love ko na si Ma'am Elizabeth. Ako rin yung Ma'am, meron bang Wala na siguro, parang friendship yung kanila. sport lang. Sport. Parang sport lang. Ano, Ma'am? Sport ang tawag dyan. Eh, malay natin, baka mamaya kasalan of the same. May muling ibalik. Muling ibalik, sir. Well, hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila. Take off lang with your mom. Anyone else? Yes. Hello po, VP. Andy po from GMA Integrated News. Hindi ko po naabutan yung first part ng inyong ng inyong pahayag. Pero gusto ko pong tanungin kayo regarding dun sa impeachment po muna. Kasi meron pong sinabi si Senator Zubiri na witch hunt daw po yung impeachment trial sa inyo. Pero meron pong kumbaga
remark naman si Congresswoman De Lima, ang sabi po niya, unfair daw po na sabing witch hunt yun dahil daw yung sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment ninyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment and then wala rin po basihan yung pagiging witch hunt nun? Ayoko na lang sumali siguro sa sagutan, no, ni De Lima at ni Senator Zubiri. But matagal ko naman ang sinasabi, nakikita din naman ng tao, ng mga kababayan natin, yung timelines, no, kung paano sila umabot sa impeachment. At alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for the presidential elections year 20. Ma'am, meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa taong bayan? Sabi niya kanina, no God's no glory daw. That's correct. Kailangan ng guts. Thank you. VP, ikaw, meron ka bang mensahe para sa taong bayan? Kababayan natin. Una lagi talaga paulit-ulit ay ang ating pagpapasalamat. Siyempre, magpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng suporta. You're welcome, ma'am. Actually, ang tanong din siya kanina, sabi niya, may tao ka ba sa labas sa Laantay? Sabi ko, oo, meron. And yung isa, nakasama namin sa bus, talaga mahaplag late si ma'am. Tigtan ako sa kanya. Napangiti siya. Oo. Tapos, yun, pasalamat kami sa nagdadasal, nagpapasalamat kami, sobrang dami nun. Kamakailan lang nakatanggap ako na perpetual mass card para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, may bibili ng ganun para sa kanya. At yung nandyan pa rin yung taong bayan, patuloy yung kanilang suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din nung paninira. Pabuhay po kayo, VP. Ay, ma'am, additional question po kasi nabanggit niyo po yung kahapon po ata yun sa interview ni Attorney Harry na skin and bones na raw po yung itsura po ngayon ni former president. Meron po ba itong kumbaga parang medical condition or para meron po bang binanggit yung mga doktor doon sa loob ng kulungan kung ano po yung condition or kung meron nga po bang condition si former president at bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months po na nakakulong dito sa ICC? Nabanggit ng mama ko, no, na skin and bones na siya and nag-elaborate ako kahapon kung ano yung sabihin nun. Sobra yung kanyang pagpayat. Yung nakikita ninyo dyan ngayon, hindi na siya ganyan at all. No? Mukha siyang may sakit, pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent yung medical officer sa amin. Sa tingin ko lang yung weight loss niya ay dahil posible yung una-una loss of appetite dahil na hindi siya sanay sa pagkain. At pangalawa, baka din kasi kinokontrol nung medical officer yung kain niya kasi diabetic si Pangulong Duterte. Ma'am, isa pa rin po yung sa prosecution naman po. Naglabas na po sila ng 12, or nagbigay na po sa defense yung 12 batch ng evidence. Napag-usapan niyo na po ba ito ni Attorney Kaufman? Kung ano po yung magiging susunod na hakbang ninyo tungkol dito sa mga dokumento na binigay po ng prosecution? Malamang pag-uusapan nila kasi kapapasok lang yung lawyer, no? Kung siya yung assistant niya doon sa loob na yun. So malamang pag-uusapan nila yun. Meron po kayong access dun sa document na yun? Nakita po ba ninyo? Yung access ko ay pareho lang sa lahat. Ayun yung nakapublish sa ICC website. Yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa police. Ma'am, do you have I'm sure he is given the medicines he needs dahil merong medical officer in charge. ma'am, do you have time for a photo?
Thank you, VP. Mabuhay ka. Thank you, ma'am. Thank you also. Yung mga first timer. Mga first timer. Easy po,